Dito tayo kay Bato at kay Bibs ng Office of the Solicitor General, no? Nako, mga kababayan, kakaiba ito. Ha? Ano na ba yung kay Bato, Ken? Ganito po siya, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, ito. Sabi ni Berberabe, ayan, Bibs, Berberabe, no? Mga kababayan, Berberabe. Bibs Berberabe ng Office of the Solicitor General. Mga kababayan, si Bato. Ito, mga kababayan, Berberabe. Kung sakali pong may darating na po talagang request from the ICC, like for example, a warrant, no? Warrant of arrest at gustong magpatulong sa atin, ano pong expected na gawin dapat ng gobyerno sa atin, natin under our laws? Okay. Ang sagot ko po ay doon din base sa mga executive pronouncements ng DOJ. Ang sabi po niya ay siya ay seriously studying all options available to it, even may binanggit po siya na nagkaroon ng implementing rules, yung extradition law. So sabi ng DOJ, it has not seen nor received a copy of the ICC warrant of arrest, but pinag-aaralan niya ang kanyang options. Ma'am, I'm just curious kasi minsan nagiging play of words o semantics yung yung kung kailan nagiging fugitive o wanted o nagtatago ang isang tao. We had this discussion before in the case of Ping Lacson when he disappeared. Ito, mga kababayan, sa madaling salita, no? Halimbawa daw, darating ang warrant of arrest ni Bato. Ano daw ang maaaring gawin ng gobyerno ng Pilipinas? Tinanong ng News 5 si Darlene Berberabe, no, ng Solicitor General. Mga kababayan, ito ang sabi. Kapag may warrant na, tapos hindi sumipot, no, si Bato, ay pwede siyang tawaging fugitive or pugante. May warrant ka na tapos hindi ka sisipot, hindi ka lalabas. Anong tawag sa'yo? Pugante. Diba ang pangit? From PNP chief to senador, tapos ngayon, fugitive. Ang pangit. Kahit sinong mga kapu-apuhan mo, sumpa ka niyan. Yeah? Kung sino man ang apo mo, nako, Diyos ko, isusumpa ka talaga at hindi ka kilalanin. Kapag may warrant na daw at hindi sumuko si Bato, fugitive na ang tawag sa kanya. Sabi ng Solicitor General na si Darlene Berberabe, no, mga kababayan. Si Darlene. Hindi siya si Bibs. Akala ko Darlene Bibs. Berberabe pala ang kanyang pangalan, mga kababayan. Diyos ko po. Alam nyo na, mga kababayan, na si Bato daw, pag hindi sumipot, ibig sabihin, pugante. Pero kung sakali pong may darating na po talagang request from the ICC, like for example, a warrant, no? Warrant of arrest at gustong magpatulong sa atin, ano pong expected na gawin dapat ng gobyerno sa atin, natin under our laws? Okay. Ang sagot ko po ay doon din base sa mga executive pronouncements ng DOJ. Ang sabi po niya ay siya ay seriously studying all options available to it, even may binanggit po siya na nagkaroon ng implementing rules, yung extradition law. So sabi ng DOJ, it has not seen nor received a copy of the ICC warrant of arrest, but pinag-aaralan niya ang kanyang options. Ma'am, I'm just curious kasi minsan nagiging play of words o semantics yung yung kung kailan nagiging fugitive o wanted o nagtatago ang isang tao. We had this discussion before in the case of Ping Lacson when he disappeared noong 2009 and 2010 and was citing the Miranda case. And then we had this sort of mini debate, hindi naman debate siguro, with Atty. Torion nung panahon ni Kibuloy. When Kibuloy was in hiding, they refused to call it in hiding. And hindi raw siya fugitive. Although eventually nahuli din siya. Yes.
Anyway, in this case, I know si Bato hindi pa naman nilalabas kung merong arrest warrant siya o wala. Pero kung sakaling maglabas nga ng arrest warrant ang ICC at hindi pa siya lumilitaw, would he then be a fugitive or would he be, as Attorney Torion would usually say, just making himself scarce and not in hiding? Kapag po sa base sa mga international standards, pagka if they are wanted in a criminal case or nagkaroon na na-issuehan ng warrant or similar action for arrest by a court or competent authority, tapos if they refuse or they avoid surrender, so especially doon sa, pag ito po ay sa mga international standards or Interpol, so yun po ay magiging considered fugitive. Di ba? Kita nyo mga kababayan, kapag si Bato ay hindi sumuko, no? Kasi ayaw niyang respetuhin ang batas ng ICC, kasi may sarili daw tayong batas sa Pilipinas, ma-considered pa rin si Bato na pugante. 'Di ba? Biruin mo. Dapat kayo mga DDS, asawa ni Bato, anak ni Bato, apo ni Bato, maging proud kayo. Bakit? Saan ka nakakita? Ang kaso ni Bato international. 'Di ba? Dapat maging proud kayo kay Bato, mga DDS. Kasi bakit? Biruin nyo yung kaso niya international. 'Di ba? Hindi ba kayo proud niyan? Nagkakaroon ka ng kaso international, tapos makukulong ka international abroad. Diba? Tapos pag ikulong ka, isakay ka ng private plane. O diba? Dapat maging proud kayo. Mga DDS, ipagkalandakan nyo sa buong mundo. Di bali ng kriminal, at least international. O, diba? Ipagkalandakan nyo. Diba mga bobo kayo? Dapat maging proud kayo. Yung Tatay Digong ninyo, international ang kaso. Branded. Social. Diba? Yung Bato ninyo, international ang kaso. Branded. Social. Yung Tatay Digong at Bato, Bongo at Sara, tignan ninyo, nakukulong kayo sa abroad pa. Dapat maging proud kayo mga DDS. Bakit? Si Bato makulong abroad. Si Digong nakulong abroad. Si Bongo makulong abroad. Dapat maging proud kayo kasi ang tawag sa kanila, international criminal. Diba? Social. Pet Malu. Lodi. Pet Malu. Ma'am Philly de Lutina, may club shoutout po. And kay Sir Kenry. Diba? Sir Bel Villanueva, hello po. Kita nyo? Pet Malu, Lodi. Yung Tatay Digong ninyo, may kaso international. Criminal. Nakakulong sa abroad. Saan ka? Magkakaso ka, tas sa abroad ka makukulong. Tangina, Lodi. Pet Malu. Si Digong, tignan nyo. Si Bato. Hahanapin ng International Criminal Court at Interpol. Pet Malu, branded international. Pet Malu, grabe. Dapat maging proud kayo. Ipagsigawan ninyo sa buong mundo. Criminal man si Digong, sa international nakakulong, di ba? Ipagkalanda ka niya, di ba mayayabang kay mga putang ina yung DDS? Di ba mga DDS? Dapat ipagmayabang ninyo, di bali nang nakakulong, at least sa abroad, branded. Di ba? Ngayon ninyo sabihin mga kababayan na imbento lang, imbento lang ang kaso ni Digong. Ngayon ninyo sabihin, walang kasalanan si Digong. Naniniwala akong meron. Bakit? Branded abroad ang kaso. Maniwala ako na peke ang kaso niya kung China ang nagkaso sa kanya. Europe yan Diyan galing ang mga luxury bags. Di sana hindi bumili si Jinky Pacquiao dyan. Di sana si Doktora Becky Bello hindi bibili dyan sa Europe kung peke.
'Diba? So ibig sabihin, branded ang kaso ni Digong. Legit na Pet Malu. Ipagsigawan nyo na, Tatay Digong kriminal. International. Tatay Digong nakulong sa abroad. Oh, 'di ba? Kita ninyo, export from Philippines to The Hague. Branded. 'Di ba? Dapat mga kababayan, ipagkalandakan ninyo. Na di bali nang nakakulong at least sa abroad. Kasi biruin nyo, si Kibuloy, nakulong, abroad din. Diba? Kita ninyo, mga powerful talaga. Kaya mga kababayan, sa mga magnanais dyan na maging powerful sa Pilipinas, huwag nyo nang ranasin, huwag nyo nang naisin. Bakit? Sa abroad kayo makulong. Si Kibuloy, anak ng Diyos. Saan ka tao? Stop! Kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Stop! ICC signature. Branded. Ay, hindi pala. FBI signature. Branded. Diba? Kita niyo yun? Naka-export from Philippines to The Hague. Nako. Kita niyo mga kababayan? Dapat kayo, mga DDS, ipagkalandakan ninyo na dapat maging proud kayo. Bakit? Biruin mo, ang huhuli kay Bato, ang humuli kay Digong, hindi Philippine Police, kundi Interpol. Kita mo, doble huli. Si Digong hinuli ni General Torre. Tapos hinuli pa ng Interpol. Kita ninyo? Meron bang Pinoy nakaranas ng ganyan? Huwag nyo na pong pangarapin. Kriminal lang ang nakakapangarap ng ganun. Meron bang Pilipinong nakaranas ng ganyan? Hinuli na ng pinakamataas na pulis, tapos hulihin pa ng Interpol? Sino? Sabihin niyo mga kababayan. Sinong Pilipino ang nakaranas na ng ganyan? Wala. Only si Digong lang. Kaya, tignan nyo. Kayo, mga loyalista, papayag ba kayo na arestuhin ng Interpol para singsikat kayo kay Digong? Kung ako tanungin, bahala siya, suluhin niya yan, title niya yan, ilagay niyo sa Guinness Book of World Record. First ever Pilipino hinuli ng Interpol. Wala pang ganyan. Wala pang record na Pinoy na nakabreak ng record ni Digong. Kung meron man, si Bato. Si Bato ang pangalawang magbi-break sa record ni Digong. Ang kauna-unahang Pilipinong presidente na hinuli ng Interpol, si Digong. Ang pangalawang Pilipinong bi-break sa record, si Bato. Dapat nga i-apply natin sa Guinness Book of World Record yan First ever in Philippine history in the world since the world began. Si Digong pa po ang kauna-unahang Pilipinong nakulong sa ICC. Branded. 'Di ba? Kaya, sa totoo lang mga kababayan, kayo, naisin nyo bang makulong din katulad ni Digong? First ever Asian not only in the Philippines, Asia. Asian. First ever Asian. Naku, putang ina Grabe ito mga kababayan. Napakasikat. Hindi ko talaga maitanggi, mga kababayan, na kung gaano kasikat si Digong, totoo talaga. Sikat talaga si Pangulong Duterte. Grabe kasikat. Buong mundo, buong Asia. First ever Asian politician na kulong sa daig. First ever. Kaya dapat kayo mga DDS magbunyi, magsigawan, magpalakpakan, magpiging, magpalitsyon kayo ng 200 kapirasong baka, 100 kapirasong buwaya, magbunyi at ipagbunyi ninyo na meron kayong iniidolo na first ever in Asian history na nakulong. 'Di ba? Dapat mga kababayan, magbunyi kayo. 'Di ba? Kita ninyo mga kababayan, si Bato. Pag meron ng warrant, ilabas ang ICC, nabitbit ng Interpol. Kapag hindi sumipot, considered as pugante. You make my day. Make my day, Mr. Trillanes. Ngak-ngak ka lang na ngak-ngak niya. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Kaya, mga DDS,
proud dapat kayo na meron kayong iniidolo na first ever Philippine President at first ever Asian politician na kulong sa dahig abroad. Kita nyo yan? Ha? Ma'am Bibi Rans, may love shoutout po sa'yo. Ha? Ma'am Bibi Rans. Thank you so much po sa'yo dyan, ma'am. Kita ninyo, mga kababayan? First ever Asian President. First ever Filipino President nakakulong sa dahig. Kauna-unahang Pilipino. Pang-international. Hindi lang pang-Asia, pang-international pa nakulong sa dahig. Ngayon mga kababayan, bakit ngayon sabihin ng mga DDS walang kasalanan si Digong? Ngayon, tanungin ko kayo mga DDS. Kung walang kasalanan si Digong, di ba abogado siya? Di ba piskal siya? Di ba naging mayor siya? Di ba naging presidente siya? Bakit hindi niya kayang umuwi sa Pilipinas? At bakit hindi niya kayang gamitin yung kanyang pagiging abogado para talunin niya ang hukom sa ICC? Bakit si Marcos Sr. kaya niyang panalunin yung sarili niya? Ngayon magtatanong, Ken, pwede ba yung ganun? Abogado siya, tapos siya ang mag-abogado sa sarili niya? Pwede. Bakit si Marcos Sr.? Ginawa ni Marcos Sr. yan. Nanalo siya sa pamamagitan ng sarili niya. Diba? Hindi ba totoo? Si Marcos noon, nung may kaso siya, nanalo siya sa pamamagitan, sa pamamagitan, mga kababayan, ng pagsalba niya sa sarili niya bilang abogado niya. So kung si Digong ay piskal, mayor, mayor ako, piskal ako, abogado ako, presidente ako, wala kang alam. So ngayon ang tanong mga kababayan, sino ang weak? Si PBBM o si Digong? Sige nga, tanong ko, sino ang weak? Mga kababayan, di ba piskal si Digong? Magbigay kayo ng isang kaso na nahawakan ni Digong at naipanalo. Sige, mag-research kayo mga DDS. Isa lang isa lang ang hamon ko. Kailangan masagot ninyo. Magbigay kayo ng isang kasong hinawakan ni Digong na nanalo siya. Sige. Diba? Magbigay kayo ng isang kasong hinawakan ni Digong kaya siya naging piskal. Diba? Wala. Wala kayong alam, mga putang ina ninyong DDS. Bago kasi dapat kayo mag-idolo kay Digong, alamin nyo yung background. Putang ina nyo. Diba? Ayan. Wala. Si Sara. Magbigay kayo ng isang kasong hinawakan ni Sara kasi abogado siya. Wala. Diba? Kita ninyo, sinong niloloko nila? Wala, diba? Ngayon, sabihin ninyo, abogado ba talaga sila? Anong kasong hawakan nila? Diba? Puro sila tambay. Kumbaga ganito yan mga kababayan. Kami dati nung nag-aral ako ng high school, sabi sa akin ng teacher ko, huwag ka nang masyadong pumasok. Lagi ka lang din namang absent. Bigyan na lang kita 75 government grade. Pasado ka pero 75 lang. Ganun si Sara at si Digong. Di nyo ba alam? Bigyan ko kayo ng trivia. Huwag kayong magalit sa akin Di nyo ba alam na si Digong ang kauna-unahang Pilipino na nakaranas ng Keto 12? Di nyo alam, si Digong ang kauna-unahang Pilipino na nakaranas ng Keto 12. Bakit? Ang Keto 12 2012 yan, inaprubahan ni Pinoy nung siya ang presidente. 2012.
Pero mga kababayan, hindi pa naaprubahan ang Keto 12 program, si Digong nag-Keto 12 na. Bakit? 3 beses si Digong na-expelled sa high school. Bakit? Mahilig kasi manilip ng palda ng maestra. Mahilig manilip ng puwet ng teacher. 3 beses pabalik-balik sa high school. Si Digong ang kauna-unahang Pilipino sa Philippine history na nakaranas ng Keto 12. Totoo yan, sinabi ni Digong yan. Pag may ipakita akong video dito ngayon, sasabihin nyo, fake news ako. Si Digong 3 beses yan pabalik-balik sa high school. Siya ang kauna-unahang Pilipino na naging presidente na nakaranas ng Keto 12 program. Hindi pa pinanganak si Pinoy na gumawa ng Keto 12 na yan. Si Digong nauna na. Eto. Kita ko sa inyo. Digong 3 beses nag-high school. Nang makita ninyo. Si Sunny Dominguez, kababata ko to. Kabaw. Since kindergarten, valedictorian yan. Valedictorian. Sa aming sa high school, si Daniel, nasipa ako. Siya patuloy ang valedictorian. Ako napunta ng Digos, Davao del Sur. Tagal. Na took me 7 years sa high school. Nino ba? Otang ina 7 years sa high school. Si Digong ang kauna-unahang nakaranas ng Keto 12 sa kasaysayan ng Pilipinas. Putang ina mga DDS. Sabihin ninyo sa aking fake news ako. Si Digong talaga ang kauna-unahan 7 years. It took me 7 years in high school. Putang ina, ang high school mga kababayan, 4 na taon yan. First year, second year, fourth year. Third year, fourth year. Bakit siya naging 7? Di na Keto 12. Di ba? Kita ninyo? Mga kababayan. Sabihin ninyo sa aking fake news ako. Si Digong kaya nagkandaletse-letse ang ating bansa. Kasi nga ikaw ba naman, 3 beses pabalik-balik sa high school. 7 taon nag-high school. Di ba? Kita nyo yan? Si Digong ang first ever nakauna ng Keto 12 program. Ulitin ko ha. Valedictorian. Sa aming sa high school, si Daniel, nasipa ako. Siya patuloy ang valedictorian. Ako napunta ng Digos, Davao del Sur. Tagal. Na took me 7 years sa high school. Nino ba? Yes, karumit ko man to. Karumit namin sa law school. UP siya, Pandibaw, San Beda. Bright. Teresa, doon ako napunta sa high school na nandoon si Teresa. Naabutan ko siya. Nauna pa siya graduate sa akin. Kita nyo? Kahit sa college, si Puresa, mas nauna pang graduate kay Digong. Kita ninyo? Mga kababayan, kailan lang yan? 2017 yan. Anong taon na ngayon? Na-memorize ko pa rin hanggang ngayon. Kita ninyo? Kaya, sa totoo lang mga kababayan, lahat ng sinasabi ko dito, totoo. Lahat ng lumabas sa bunganga ko, totoo. Biruin nyo, ultimo Keto 12, nakaranas si Digong. Diba? Inamin niya, 7 years in high school. Tapos sa college, nauna pa yung mas matanda sa kanyang graduate kaysa sa kanya. Mas nauna pa yung mas bata sa kanya. Kita ninyo? Paano yung ngayon yan sabihin mga DDS? Na fake news si Ken. Paano ribatan yan ng mga vlogger ng DDS? Putang ina, nakakahiya ito ribatan. 7 years in high school. Kaya pala putang ina, hindi nanalo doon sa dahig. Kulong. So yun lang po mga kababayan.